Sabi nila, ang panaginip daw, minsan mas totoo pa kaysa sa realidad. Kasi doon kahit bawal pwedeng magmahal, kahit imposible pwedeng mangyari. At kahit isang gabi lang, pwedeng maramdaman mo yung matagal mo nang hinahanap. Ako si Alan. At ito ang kwento ko kung paano ako nagising sa panaginip na ayaw ko na sanang matapos. Sa isang maliit na apartment sa Quezon City, call center agent ako. 25 taon, night shift, loner pero may humor. Laging pagod, laging tulog pag umaga. Pero isang araw, may panaginip akong parang totoo. Pag-uwi ko galing shift, sobrang antok ko na. Wala na akong energy magluto. Nagkape lang ako tapos bagsak agad sa kama. Pagdilat ko, iba yung paligid. Parang nasa resort ako. Tahimik, may malaking puno, may amoy ng dagat sa hangin. Tapos biglang may boses. Uy, gising ka na rin pala. Paglingon ko, ayun siya. Moreno, matangkad, nakangiti. Nakasuot lang ng puting sando. Parang may sariling ilaw sa muka. Sino ka? Tanong ko. Lemuel. At ikaw? Si Alan ka, di ba? Ang tagal na kitang hinihintay. Sagot niya sa akin. Napakunot noo ako. At ang sabi ko, paano mo naman ako nakilala? Ngumiti siya, sabay sabi ng ganito. Kasi, lagi kitang napapanaginipan. Akala ko corny pero nung ngumiti siya ulit, parang nagdilim lahat ang paligid maliban sa kanya. At ang sabi niya, halika, maglakad tayo. Dinala niya ako sa tabi ng ilog. May mga alitap-tap. Tapos umupo kami. At ang sabi ko, ang weird no? Panaginip to pero ramdam ko lahat. At tumawa lang siya, sabi naman niya, hindi mo kailangang intindihin. Basta habang nandito ka sa akin ka muna. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kumalma. Parang safe, parang matagal ko na siyang kilala. At bago ko pa napigilan ng sarili ko, nasabi kong, kung ganito lahat ng panaginip, ayoko nang magising. Ngumiti lang si Lemuel. At ang sabi naman niya, paano kung ako rin ayaw nang mawala sa'yo? At doon unti-unti akong nagising. Pero bago tuluyang bumukas ang mga mata ko, narinig kong bumulong siya. Hanggang sa muli, Alan. Pagbangon ko, pawis na pawis ako. Pero may isang bagay akong hindi maintindihan. May amoy pa rin ng dagat sa hangin. At sa tabi ng unan ko, may maliit na kabibe. Sabi nila kapag 3 beses mong napanaginipan ng parehong tao, ibig sabihin may koneksyon kayong hindi kayang ipaliwanag. Pero paano kung isang araw, kumatok siya sa pinto mo? Gising ka na, pero parang panaginip pa rin. Tanghaling tapat sa maliit na apartment, may amoy ng kape at instant noodles.
3 gabi ko na siyang napapanaginipan. Si Limuel, yung lalaking may ngiti na parang alam lahat ng sikreto ng mundo. Sa panaginip namin, nagkukwentuhan lang kami. Minsan naglalakad sa tabing dagat. Pero kagabi, iba. Niyakap niya ako bago ako nagising. At sa unang beses, naramdaman ko yung init niya na parang totoo. Nagising ako na may kaba sa dibdib at ayun na nga, habang nagkakape ako, may kumakatok. Sino yan? Sabi ko na medyo iritado. Pagbukas ko ng pinto, muntik ko nang maibagsak yung tasa ko. Hi, sabi ng lalaki, ngumiti siya. At halos manlambot ang tuhod ko. Kasi siya yun, si Limuel. Hindi yung kamukha, hindi yung parang. Siya talaga. May kailangan ka? Tanong ko na halatang nagpapanik. Ngumiti lang siya. May hawak na folder. Bagong tenant ako. Room 2B. Pinapasuyo ako ng landlady mo kung pwede daw maki-internet muna habang inaayos yung linya ko. Room 2B. Ibig sabihin katapat lang ng unit ko. Literal na sa kabilang pinto. Kaya ang sabi ko, sure. Kahit nanginginig pa yung kamay ko. Sabi ko pa, pasok ka. Pumasok siya. Tumitig saglit sa paligid tapos ngumiti ulit. At ang sabi niya, ang ganda ng lugar mo ah. Parang sa panaginip ko lang nakikita. At ayun, lalong kinilabutan yung batok ko. Napatingin ako sa kanya at sa sobrang gulat ko, may kabibi siyang suot sa kwintas. Eksaktong kapareho nung nasa tabi ng unan ko nung unang gabi. Tinanong ko siya, saan mo nakuha yung kwintas mo? At ang sagot naman niya, ito, matagal na to. Galing daw to sa dagat ng Lukban, sabi ng nanay ko. Pampaswerte sa mga taong naghahanap ng kapareha. Napangiti ako pero nanginginig pa rin. At ang sabi ko, kapareha? At ito nagkatinginan kami, tahimik. Pero yung mga mata niya, parang may sinasabi. At bago pa ako makapagsalita, tinuro niya yung monitor ko. Uy, may Spotify ka pala. Pahiram ako, gusto kong patugtugin yung theme song ng panaginip ko. Tumawa ako. At ang sabi ko naman, merong bang ganun? At ang sagot niya, meron. At malalaman mo kung pareho tayo. Pag-play ng kanta, tumunog ang pusong ligaw. Parehong kanta na naririnig ko tuwing panaginip ko. At doon napatingin ako sa kanya ulit, tapos ngumiti siya. See? Alam ko, ako nga yung nasa panaginip mo. Hindi lahat ng totoo ay nakikita at hindi rin lahat ng ilusyon ay gawa ng tulog. Minsan, yung taong akala mong panaginip lang, siya pala yung dahilan kung bakit ka ayaw magising. Simula nung tumira si Limuel
sa tapat ng unit ko. Parang biglang gumaan yung mga araw ko. May kumakatok na good morning, may kasabay na magkape, may kasama magluto ng sinigang kahit pareho kaming hindi marunong. Pero habang lumalalim yung samahan namin, mas lumalakas din yung kutob ko na parang may kakaiba talaga sa kanya. Isang gabi habang umuulan, kumatok siya. Pwede ba dito muna ako? Medyo nakakatakot kasi yung kulog eh. Tumawa ako. Tapos sabi ko, lalaki ka pa naman. Tapos takot ka sa kulog. At ang sagot niya, kung sa'yo ako takot. Biro niya sabay tawa. Ha? Wika ako. At ang sagot naman niya, takot akong masanay na kasama ka. Naging tahimik at ang malakas na ulan patuloy pa rin. Pero mas malakas yung kabog ng dibdib ko. Umupo siya sa tabi ko sa kama. Nagkwento kami tungkol sa buhay, sa trabaho, sa mga bagay na di ko alam kung totoo ba o galing lang sa imahinasyon niya. Alam mo, Alan, minsan gusto ko nang sabihin to. Wika niya. Tungkol saan? Sagot ko naman. Tungkol sa atin. At eto napatingin ako. At ang sabi ko, anong tungkol sa atin? Na baka hindi mo na ako makita pag nagising ka ulit. Wika niya. Nanlamig ako. At ang sabi ko, anong ibig mong sabihin? Ngumiti lang siya, yung pamilyar na ngiti na parang may tinatago. Hindi mo pa rin napapansin, no? Tuwing matutulog ka, doon mo lang ako nakikita. Wika pa niya. Napakunot yung noo ko. At ang sabi ko, ano tong nangyayari ngayon? Tinapik niya yung balikat ko. Tapos, sabi niya, baka tulog ka pa rin. Tumayo ko, napatras. Pero bago pa ako makapagsalita, biglang pumutok yung ilaw at nag-brown out. At sa dilim, naramdaman ko lang yung mainit niyang kamay sa pisngi ko. At ang sabi niya, kung sakaling gisingin mo ako sa puso mo, Alan, hindi na ako mawawala. Pagbalik ng ilaw, wala na siya. Basa lang yung sahig, may bakas ng paa papuntang pinto. Kinabukasan, tinanong ko yung landlady. Si Limuel, yung bagong tenant sa 2B, nandyan ba? Saglit na tatahimik yung landlady. Ha? Anak, walang nakatira sa 2B. Sarado yun simula pa nung pandemic. Minsan ang mga bagay na akala mong tapos na, bumabalik sa paraang di mo inaasahan. Hindi sa panaginip, hindi din sa realidad, kundi sa pagitan ng dalawang mundo, kung saan totoo ang lahat ng nararamdaman mo. Umaga sa apartment, tahimik, may amoy ng bagong luto na sinangag, at maririnig sa labas ang mahinang pag-ulan. Isang araw na mula nung mawala si Limuel. Hindi ako makakatulog ng maayos. Takot akong managinip, pero mas takot akong hindi na siya makita. Habang nagkakape ako, may kumatok
Delivery po, sabi ng lalaki sa labas. Wala naman akong in-order pero lumabas ako at tinanggap ko yung maliit na kahon. Walang pangalan, walang return address. Sa ibabaw lang may nakasulat. Para kay Allen, huwag buksan kung hindi mo ako naaalala. Siyempre binuksan ko agad. Sa loob may kabibe. Eksaktong kapareho nung una kong nakita. At may maliit na papel sa ilalim. Hindi mo kailangan matulog para maramdaman ako. Yun ang nakasulat. Napatitig ako sa kabibe. Pagdampi ko ng daliri ko, biglang may malamig na hangin na pumasok sa kwarto. Tapos parang narinig ko yung boses niya. Alan. Napalingon ako. Wala namang tao. Pero sa salamin sa tapat ko, may refleksyong dumaan sa likod ko. Si Lemuel. Lemuel. Tawag ko. Ngumiti siya sa salamin pero wala siya sa likod ko. At ang sabi niya, hindi ako pwedeng bumalik. Pero kaya kitang maramdaman. Napaluha ako. Sabi ko, bakit ka nawala? Sino ka ba talaga? At ang sabi naman niya, hindi mo pa talaga naaalala. Nasa panaginip kita dahil doon mo ako unang minahal. Hindi ako makagalaw. Totoo to. Tanong ko at ngumiti siya. Ang puso mo lang makakasagot niyan. Wika naman niya. Tapos unti-unti siyang naglaho sa refleksyon. Naiwan lang yung kabibe sa kamay ko na biglang uminit. Kinabukasan dinala ko yung kabibe sa dagat sa lugar kung saan kami madalas na nagkikita sa panaginip. At sa unang hakbang ko sa buhangin, may lumapit na batang nagtitinda ng keychain. Kuya, kilala kita. Sabi ni Kuya Lemuel, pag nakita kita, ibigay ko to. Sabi ng bata. Binuksan ko yung maliit na sobre at merong sulat kamay. Kapag dumating ka sa lugar na to, ibig sabihin gising ka na at mahal mo pa rin ako. Napangiti ako sa gitna ng hangin at alon. Hindi ko alam kung anong mas totoo. Yung panaginip ko o yung puso ko. Sabi nila, sa bawat panaginip na nagdudugtong sa puso mo, may isang parte ng realidad na nabubuo. At minsan kapag handa ka ng harapin ng totoo, ang panaginip mismo ang lalapit sa'yo. Tumagal ako sa dalampasigan, hawak pa rin yung kabibe. Gusto ko lang sanang magpaalam kay Lemuel sa mga tanong sa panaginip na hindi ko maintindihan. Pero habang nakatingin ako sa dagat, may biglang kamay na humawak sa balikat ko. Mainit at totoo. Alan. Isang pamilyar na boses at paglingon ko, siya yun. Si Lemuel. Basa ng ulan pero buhay. Lemuel. Halos pabulong kong sabi. At ang sabi naman niya, hindi na ako panaginip. Napatras ako. Paano ka? Wika ko. At ang sagot niya, hindi ko rin alam. Pero simula nung buksan mo yung kahon, parang may humila sa akin pabalik dito.
Naglakad kami sa tabing dagat, tahimik lang. Tapos sabi ko, baka baliw lang ako. Baka iniisip ko lang to. At ngumiti siya. Sabi naman niya, kung baliw ka, edi sabay tayong dalawa. Tumawa ako. Unang beses matapos ang ilang linggo. Pero sa gitna ng tawanan namin, bigla siyang naging seryoso. Alan, nung una mo akong napanaginipan, di ba? May naramdaman ka na kaagad. Tumango ako at ang sabi ko naman, oo, parang matagal na kitang kilala. At ang sagot niya, hindi mo talaga naalala. Tumingin siya sa dagat. Tapos sabi niya, noong bata ka, nalunod ka sa ilog. May batang lalaki na sumagip sa'yo. Ako yun. Napatulala ako. Pero sabi nila yung batang yun, pinutol niya ako. Tapos sabi niya, oo. Pero bago ko tuluyang mawala, humiling ako sa Diyos. Kung pwede, kahit sa panaginip man lang, makita pa rin kita. Tumulo yung luha ko. Lemuel. At eto, ngumiti siya. Kaya nga sabi ko, hindi na ako panaginip. Siguro binigyan tayo ng pagkakataon para ipagpatuloy yung hindi natapos noon. Inabot niya yung kamay ko at sa unang beses, wala nang lamig, wala nang hiwaga. Totoo na. Naramdaman ko yung init sa palad niya. At sabi ko, kung panaginip man to, ayoko nang magising. Tumawa siya, sabay yakap sa akin. Hindi mo kailangang matulog ulit, Alan. Gising ka na. Pero kasama mo pa rin ako. At habang bumabagsak ang ulan, naglakad kaming dalawa sa dalampasigan. Parang walang ibang mundo, kundi yung mga oras na yun. Ang pag-ibig daw parang alon, darating, umaalis, bumabalik. Minsan nakala mo tapos na, pero pag tumingin ka ulit sa dagat, nandun pa rin. Tahimik lang na umaalon sa puso mo. Sa dalampasigan ng Real Quezon, dapit hapon, may bahagyang ulan at malamig ang hangin. Lumipas na ang ilang linggo mula nung nagpakita si Lemuel. Natutunan kong tanggapin na totoo siya. Kahit di ko pa rin lubos may paliwanag kung paano. Nagkasabay na kami kumain, naglalakad sa tabing dagat. At minsan sabay namin pinagmamasdan yung araw habang lumulubog. Totoo siya. Ramdam ko. Pero isang gabi, habang magkasama kami sa buhanginan, bigla siyang napahinto. At ang sabi niya, Alan, nakikita mo ba yung mga kabibe? Napatitig ako. Ang dami. Parang ulan na maliliit na kabibe ang bumabagsak mula sa langit. Hindi totoo pero ramdam mo sa balat. Anong nangyayari? Tanong ko. Gumiti siya ng malungkot. At ang sabi niya, yan ang senyales na bumabalik na ako sa kung saan ako galing. Ha?
Hindi pwede, Limuel. Hindi mo pwedeng. Naputol ako sa pagsasalita. At ang sabi niya, hindi ko kontrolado, Alan. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang matulog para maramdaman ako. Kahit saan ka magpunta basta may dagat, nandun ako. Niyakap ko siya ng mahigpit. At ang sabi ko, hindi ko kayang mawala ka ulit. Narinig ko siyang huminga ng malalim. At ang sabi naman niya, hindi ako mawawala. Magiging parte lang ako ng bawat alon na tatama sa'yo. Unti-unti siyang naglaho sa yakap ko na parang usok na hinipan ng hangin. At ang tuluyan siyang nawala. Bumagsak sa palad ko yung isa sa mga kabibe. May nakaukit na pangalan. Limuel. Kinabukasan, nagising ako mag-isa sa kama. Pero basa yung unan ko, hindi sa luha, kundi parang galing sa alat ng dagat. Naisip ko tuloy, baka nga tama siya. Baka nasa paligid lang siya. Hinihintay lang na muling tumingin ako sa dagat. Sabi nila kapag mahal mo talaga, walang layo, walang tulog, walang kamatayan. Dahil may mga puso na konektado. Hindi ng oras kundi ng damdamin. At kahit gising ka na, may parte pa rin sa'yo na patuloy na nananaginip. Buwan na ang lumipas mula nung huli kong makita si Limuel sa dalampasigan. Pinilit kong bumalik sa normal, trabaho, kape, tulog. Pero gabi-gabi, inaabangan ko pa rin yung mga panaginip ko. Wala na siya, tahimik na, hanggang sa gabing to. Habang naliligo ako, biglang bumukas mag-isa yung radyo sa kwarto. Tumugtog yung pusong ligaw. Napahinto ako. Alan. Isang boses na pamilyar. Dinig ko kahit sa pagitan ng lagaslas ng shower. Lemuel? Tawag ko. Tahimik pero paglabas ko ng banyo, may nakasulat sa pag ng salamin. Gising ka pa ba? Nanindig ang balahibo ko. At ang sabi ko, kung totoo ka, magpakita ka ulit. Sabi ko na nanginginig. Paglingon ko, andun siya. Nakatayo sa gitna ng kwarto, basa. Parang kakagising lang sa ulan at ngumiti siya. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo kailangang matulog. Napaluhod ako, di ko alam kung iyak ako, tatawa. Lemuel, akala ko. Anong akala mo? Wala na ako? Wika niya. Lumapit siya, hinawakan yung mukha ko. Ako rin. Pero tila ba binigyan ulit tayo ng pagkakataon eh. Di ko alam kung hanggang kailan pero ayokong sayangin. Ngumiti ako, umiyak. Ano tayo ngayon? Wika ako. Tumawa siya ng mahina. Tapos sabi niya, gising ka, gising ako. Siguro, totoo na to. Nagyakap kami ng mahigpit, totoo at walang misteryo. At sa gitna ng ulan sa labas, para kaming dalawang kaluluwang nagkita ulit sa tamang oras. Limuel, kung sakaling magising ulit ako, makikita pa rin ba kita? Wika ko. Ngumiti siya, hinaplos yung buho ko.
At ang sabi niya, hindi mo kailangan makita ako, Alan. Basta maramdaman mo, nandito lang ako. At sa pagitan ng ulan at musika, hindi ko alam kung gising ba talaga ako o nasa panaginip na naman. Pero isang bagay lang ang sigurado. Mahal ko siya. At ngayong gabi, totoo yun. Sabi nila kapag paulit-ulit mong napapanaginipan ng isang tao, ibig sabihin siya raw yung laman ng puso mo. Kahit hindi mo pa inaamin. Pero paano kung isang araw magising ka na lang at makita mong yung taong lagi mong nakikita sa panaginip ay humihinga sa tabi mo? Totoo, buhay, at minamahal ka rin. Pagmulat ko ng mata ko, ramdam ko pa rin yung init ng yakap ni Limuel. Nasa beach house kami ng barkada last night of our mini vacation. Umaga na pero ayoko pang bumangon. Kasi yung panaginip ko kagabi, parang continuation lang ng totoo naming buhay. Parehong siya, parehong ako. At parehong totoo. Yung halik na sinundan ng mahal kita na sabay naming sinabi. Tinapik niya yung ilong ko. Alan, gising na. Hindi ka ba magsasurf? Sabay kindat tapos yung pilyong ngiti na dati lang sa panaginip ko nakikita. Bakit? Gusto mo bang mapanaginipan ulit kita? Sabi ko sabay yakap. Hindi na kailangan. Kasi gising na tayo pareho. Sagot naman niya. Nung una hindi ako makapaniwala. Pero ngayong kasama ko na siya. At hindi na nawawala sa tabi ko. Napatunayan ko na kapag gusto mo, kapag hiniling mo, ibibigay talaga sa'yo eh. At kung totoo yung pagmamahal mo, hindi siya mawawala sa'yo. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung linya sa pagitan ng panaginip at katotohanan. Basta ang alam ko, mula nung dumating si Limuel, hindi na ako natutulog para lang mangarap. Kasi sa tuwing gising ako, nandun na siya. At yung dating lalaking sa panaginip ko lang nakakausap. Ngayon, siya na yung dahilan kung bakit ako gising at masaya. Ang mga panaginip, minsan ay paalala na may mga bagay na totoo kahit hindi pa natin nakikita. At kapag dumating na yung tamang tao, hindi mo na kailangang matulog para maramdaman yung himala ng pagmamahal. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.